Baka marami naghahanap sa atin kung ano na ba ang mga ginagawa ngayon ng pamahalaan ni PBBM. So ngayon, kung babasahin po natin ito mga kababayan, talagang napakatindi ng ginagawa po ng ating mahal na presidente, lalo na sa mga kababayang OFW po natin. Dahil mas pinabilis na po yung transaksyon mga kababayan, yung serbisyo at yung karaban po ng ating mahal na presidente mismong lumalapit na sa ating mga kababayang OFW. So ngayon kung titingnan po ninyo, sabi po dito sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas, eto daw po mga kababayang gobyerno na ang lumalapit sa mga kababayan po nating OFW. So ngayon sabi po dyan, PBBM, hindi dapat daw, ayon daw po kay PBBM, hindi dapat mahirap ang pagkuha ng serbisyo. Kami ang lalapit sa inyo. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilalapit ang serbisyo ng gobyerno sa OFWs. Hindi baligtad. Mula sa Pilipinas, tumatawid hanggang Dubai ang serbisyo karaban para kilalanin ang sakripisyo ng ating mga bagong bayani. Sino ba yung mga bagong bayani na tinutukoy dito? Yan po yung mga kababayan po nating OFW, yung mga nanonood sa atin na OFW, kayo po yung mga bagong bayani na tinutukoy po dyan. So ngayon sabi pa po dito, OFWs malayo sa Pilipinas, layo rin sa serbisyo. Dati, mabagal at magastos ang proseso, mahabang pila at dokumentong kailangang i-follow up sa Pilipinas. Di naman kulang sa malasakit ang gobyerno, ngunit madalas naalantala dahil sa mabusising proseso at kalakihan ng pangangailangan. So ngayon kung makikita nyo, yung mahabang pila, burado na. Yung limited government access abroad, burado na rin mga kababayan. At yung delayed documents, burado na. Yung stress at gastos, burado na rin. Kasi nga, mas pinadali na ng ating pamahalaan yung transaksyon ng mga kababayan po nating OFW. Parang ang balita ko dyan, through online na. Ano po mga kababayan? So sabi pa dito, galing po ulit sa Bagong Pilipinas, digital, mobile, accessible. Mga kababayan, sa ilalim daw po ng Bagong Pilipinas, pinabilis ang pag-access sa tulong at serbisyo gamit ang eGov.ph app at coordinated services. Mas mabilis ang dokumentasyon sa isang venue, isang araw lang. Mga kababayan, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, mabilis na aksyon ni PBBM, DICT at DMW Action Team lumipad diretso sa Dubai. Pinangunahan daw po ng DICT at ni Yusek Dave Almirol ang digital solution at on-site help. Nakipag-sanib puwersa ang OWA, DMW, DFA, SSS, PhilHealth at Pag-ibig at iba pang ahensya. Hindi lang pangako, aktwal na serbisyo po yung ginagawa ng ating gobyerno mga kababayan para matulungan. Hindi lamang po yung mga kababayang Pilipino po natin, kung hindi yung mga kababayang OFW po natin na nagsiservisyo at talagang ginagampanan yung kanilang trabaho diyan po sa ibang bansa para lamang po matulungan ang ating mga kababayang Pilipinong kamag-anak nila dito po sa Pinas. Ano po, so sabi dito, agad na tugon, sama-samang aksyon. So ituloy pa natin mga kababayan. So kung makikita ninyo, ayon po ulit dito sa Bagong Pilipinas, milyong abilidad sa OFW, mabigat na ginhawa sa pamilya. Nasa 4,700 OFW ang natulungan at higit sa 9,100 na transaksyon ang naiproseso mula daw po sa benefits claims, ID at record validation. Mas konting leave sa trabaho, mas malaking peace of mind para sa bawat pamilyang umaasa sa iba't ibang bansa. So ngayon, kung titingnan ninyo, sa madalit salita, yung proseso sa pagkuha ng mga dapat kuhanin o pangangailangan ng mga kababayang OFW po natin, one click away na lang. Ibig sabihin, isang click na lang mga kababayan sa eGov apps ng Philippines mga kababayan, talagang ma-access nyo na yung mga gusto nyong kuhanin like ID, like about sa PhilHealth, Pag-ibig, SSS, pag-aayos ng mga passport nyo, mas madali na. Mga kababayan, pinadali na po ng ating pamahalaan kasi nga ayaw na ng ating gobyerno o ayaw na ng ating presidente mga kababayan na pumipila pa yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan po natin,
mas pinalawig din ng ating mahal na presidente yung pagdidistribute ng 20 pesos na bigas mga kababayan. Kasi nga 'di ba, yung pangarap ng ating mahal na presidente ay nangyari na. Yung 20 pesos na bigas mga kababayan yan po ay nangyari na. Unlike po dun sa 10,000 ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino ni Alan Peter Cayetano at yung 2,000 kuryente pababa ni Marcoleta na hindi naman nangyari kahit kailan. Ito pong pangarap ni PBBM, hindi po yan pangako pangarap po yan. Pero nangyari na mga kababayan dahil nga kung titingnan po natin, ayon kay Kuya Erwin, tricycle driver, Bicol got feed. Tricycle drivers nagpasalamat daw po kay PBBM. 20 pesos na bigas, malaking tipid sa araw-araw para sa mga tsuper sa Legazpi City. Ang benting bigas ni PBBM ay tunay na ginhawa, mas maraming pagkain ang naiuwi sa pamilya. Salamat daw po sa ating mahal na presidente mga kababayan dahil pangarap lamang po yan pero nagkatotoo. So ngayon sabi pa dito, Bicolano check, 20 pesos na bigas, pasok sa panlasa, di kalidad na mura pa. Salamat daw po kay PBBM. Ayan o, diba mga kababayan, pati po dun sa mga senior citizen na kinabang din dun sa 20 pesos na bigas mga kababayan na pangarap lamang po ni PBBM pero nangyari, nagkatotoo. Di po ba? Hindi po yan pangako pangarap po yan. Sabi pa dito, mga benepisyaryo nagkaisa sa pasasalamat. Ang pangakong 20 pesos na bigas, tinupad. Mula daw po sa mga tsuper hanggang mangingisda, mula sa mga senior citizen hanggang sa PWD, iisa lang ang mensahe. Salamat daw po kay Presidente kasi yung pangarap, nagkatotoo. Mga kababayan, hindi katulad nung kay Marcoleta, hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung kailan matutupad. Diba mga kababayan, yung 2,000 kuryente pababa, malilibre na daw, pero hanggang ngayon, nga pa rin yung mga kababayang Pilipino po natin. Unlike po dito, kita nyo yung mga solo parents at PWD, ramdam daw po yung alaga sa araw-araw na hamon ng buhay. Yung 20 pesos na bigas ni PBBM ay nagbibigay pag-asa at dagdag lakas sa mga sektor na higit na nangangailangan. Bukod pa po dyan, mga kababayan, kung titingnan nyo po, ayon din po dito sa Bagong Pilipinas, talagang pinalalakas din ng gobyerno ni PBBM yung AI sa edukasyon habang sa pambansang kaunlaran mga kababayan. Kasi nga, kung mapapansin nyo, alam naman po natin na habang tumatagal mga kababayan, habang lumilipas ang bawat taon, talagang tumitindi po mga kababayan yung pagbabago ng ekonomiya. Dati nga walang AI, pero ngayon, kita nyo gamit na ng mga DD-shit, diba, sa pagpeke ng mga larawan, mga video at picture para lamang po pasamain ng gobyerno natin. So ibig sabihin, talagang nagbabago ang panahon. Kaso nga lang, yung mga DD-shit, kasabay ng pagbabago ng panahon, yun din yung pagbabago ng kalokohan na ginagawa po nila. Pero dito mga kababayan kasi, yung AI daw po ay gagamitin sa edukasyon, hakbang daw po sa pambansang kaunlaran. So ayon po dito mga kababayan, edukasyon nakatuon sa hinaharap. Sa Project Agap AI, inihahanda ang mga mag-aaral sa mga teknolohiyang huhubog sa kinabukasan daw po ng bansa. Kasi nga kung mas updated pa ang taong bayan, lalo na yung mga estudyante, kung mas updated pa sila sa pagbabago ng panahon, paglakas ng ekonomiya, mas makakahabol tayo mga kababayan at mas magkakaroon ng matinding kaalaman yung mga panibagong pag-asa ng ating bayan, which is yung mga kabataan. Kung matuturuan sila kung paano gamitin sa mas mabuting paraan yung artificial intelligence, talagang makakatulong sila sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. So ngayon sabi po dito, responsable at ethical na paggamit daw po ng artificial intelligence or etong AI. Binigyan din ng programa ang ligtas, responsable at ethical na paggamit ng AI sa mga paaralan mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo yung mga guro at mga magulang kasama daw po sa AI literacy. Hindi lamang estudyante ang saklaw ng Project Agap AI, kundi pati daw po ang mga guro at mga magulang. Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan yung mga DD-shit marami ding napapaniwala doon sa mga AI . Diba kung mapapansin nyo, merong nag-viral na video. Kunyari inaagawan ng kanyang paninda. Sumisigaw ng kung ano-ano. Pero kung susuriin nyo, AI po yun.
artificial intelligence po yun mga kababayan. Kung marunong lang maging mapanuri, yung mga kababayan Pilipino po natin, hindi po kayo mabibiktima ng fake news. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Malinaw na gabay sa makabagong teknolohiya, layunin ng programa na magbigay ng tamang kaalaman sa wastong paggamit ng AI sa edukasyon mga kababayan. So sabi pa dito, ito daw pong DepEd, aktibong tinutugunan ang digital age mga kababayan sa ilalim ng administrasyon, aktibong inaangkop ng DepEd ang sistema ng edukasyon sa digital era. Kasi nga, ayaw na ayaw po nating mapapag-iwanan yung ating mga kabataan, mga kababayan sa pagbabago ng panahon. Dahil alam naman po natin mga kababayan, the more na nagbabago yung panahon, nagbabago din yung teknolohiya. Alam naman po natin na pa-upgrade na ng pag-upgrade. Tuwing magbabago ang taon, magbabago rin na magbabago at marami ang madadagdag sa teknolohiya at palakas na rin ng palakas ang AI. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo dito po sa ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating mahal na presidente na pagsabay at paghahanda sa hinaharap? Kasi ito pong prosesong ito pong ginagawang ito ng ating gobyerno, inihahanda po nila yung ating mga kababayang Pilipinong kabataan na maging mas updated sa pagbabago ng taon, panahon at sa pagbabago ng ekonomiya at ng hinaharap para hindi naman po mapag-iwanan ang ating bansa. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.